ng mga nagbabagang balita. 4 na NPA members sumuko sa 26IB, bit-bit ang 5 matataas na kalibre ng baril sa Agusan del Sur. Dating NPA Finance Officer sa Caraga nahuli. Isa pang NPA member sumuko sa Bukidnon. 6 na friends rescued sa ilalim ng 4ID, formal ng ginawaran ng amnestiya ng gobyerno. Mga outstanding personnel ng 4th ID binigyang pagkilala ng commander ng Eastern Mindanao Command kasabay ng pagbisita nito sa dibisyon. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Marso 6, 2026. Pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. Isang mahalagang tagumpay laban sa insurhensiya ang naitala sa lalawigan ng Agusan del Sur matapos na voluntaryong sumuko ang 4 na kasapi ng New People's Army sa 26 Infantry Battalion. Para sa detalye ng balita, narito si Kabayaning Bon Enriquez. Voluntaryong sumuko ang 4 na natitirang miyembro ng New People's Army sa tropa ng 26th Infantry Battalion sa bayan ng Talacugon, Agusan del Sur noong Marso 2. Ayon kay 26 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Jose Redentor Gilbuela, nagpahayag ang mga sumuko ng pagnanais na talikuran ang magulo at mahirap na pamumuhay sa loob ng armadong grupo. Kasabay ng kanilang pagsuko ang pag-turnover ng 5 high-powered firearms na kinabibilangan ng 3 M16 rifles, isang Galil rifle at isang M4A1 carbine. Isinuko rin ang mga magazine, bala, bandolier, 2 radyo at ilang medical paraphernalia na nangangahulugang malaking dagok sa kakayahan ng grupo sa nasabing lugar. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Gilbuela na bunga ito ng magkatuwang na operasyon ng 26IB, 1st Special Forces Battalion at Intelligence Units ng 4th Infantry Division. Isa sa mga sumuko na nagsilbing political officer ng grupo ang nagsabing pagod, hirap at pagkadismaya ang nagtulak sa kanila upang magbalik loob sa gobyerno. Anya, hindi na matatag ang kanilang buhay sa kabundukan dahil sa kakulangan ng pagkain, walang tigil na paglipat-lipat at takot sa engkwentro. Tiniyak naman ng 26IB na maayos at makatao ang pagtrato sa mga sumuko. Sila isa sa ilalim sa custodial debriefing at dokumentasyon bago iendorso sa mga ahensya ng pamahalaan para makinabang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program na nagbibigay ng tulong pinansyal, kabuhayan at iba pang benepisyo. Samantala, nagpasalamat si 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. sa naging desisyon ng mga dating rebelde. Anya, mahalagang hakbang ito hindi lamang para sa kanilang kinabukasan, kung hindi para na rin sa kapayapaan at kaunlaran ng kanilang mga komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News Bayani Update. Muling nakapagtala ng tagumpay ang 4th Infantry Division sa pinaigting nitong kampanya kontra insurhensiya. Inaresto si Gretchen Candadaval alias Cheche o Alex na dating finance officer ng SYP-16A, Guerrilla Front 16 ng Northeastern Mindanao Regional Committee na kumikilos sa Caraga Region. Isinagawa ang pag-aresto noong Marso 3 sa Barangay Tigato, Buhangin District, Davao City sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon ng 75th Infantry Battalion, 4th ID Intelligence Units at ng Philippine National Police. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder, multiple attempted murder at murder. Samantala, sa hiwalay na operasyon, isang 28 anyos na miyembro ng NPA ang voluntaryong sumuko sa tropa ng 1st Special Forces Battalion sa Bukidnon noong Marso 2. Ipinahayag nito ang kagustuhang talikuran ang armadong pakikibaka at magbalik loob sa pamahalaan. Sa pahayag ni 4th ID Commander Major General Michelle B. Anaron Jr., sinabi niyang patunay ang mga pangyayaring ito sa patuloy na paghina ng operasyon at support network ng NPA sa Northern Mindanao at Caraga Region.
Dagdag pa niya ang pagkakaaresto sa dating finance officer ay malaking dagok sa pinansyal at logistical na istruktura ng grupo, habang ang bawat pagsuko ay hakbang patungo sa kapayapaan at bagong simula. 6 na dating rebelde, tinaguri ang Friends Rescued sa ilalim ng 4th Infantry Division ang formal nang nagsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay matapos pagkalooban ng Certificates of Amnesty ng National Amnesty Commission. Isinagawa ang kauna-unahang seremonyal na paggawat ng amnestiya sa bansa sa Limketcay Lux Hotel sa Cagayan de Oro City nitong Marso 2. 5 sa mga benepisyaryo ay mula sa 58th Infantry Battalion sa Claveria, Misamis Oriental, habang ang isa ay mula sa 29th Infantry Battalion sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Mayroon ding 9 na mga FRs mula sa 1st at 10th Infantry Divisions at isang commander ng MILF ang ginawaran din ng amnestiya sa nasabing programa. Sa ilalim ng programang Balik Karapatan, ibinalik ang kanilang civil at political rights na magbibigay daan upang makapagtrabaho, makalahok sa halalan at makinabang sa mga programang pangkabuhayan ng pamahalaan. Inihayag naman ni Irish Ramos, isa sa mga pinagkalooban ng amnestiya, ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa pamahalaan sa pagkakataong maibangon muli ang kanyang buhay at makapagsimula ng panibagong yugto. Sa tibuok, nagsuporta ani nga sa gobyerno, daghan gyud kay salamat ma'am, dako gyud kaayo na mo ning kalipay karon nga adlaw nga o karon nga gabi na sa pag-award sa akong amnesty. Akong mensahe sa naa pa sa bukid sa tibuok SRC1 is gamay naman lang gyud no. Kung madungog pa ninyo umabot sa inyo ang akong mensahe, dapat dili na gyud mo mahadlok sa gobyerno nga mobalik ta sa sabakan sa gobyerno kay dili na ni siya nun tiaw-tiaw pasalik, bakak nga pasalik kung dili aktual na gyud og material nga gituman sa gobyerno ang iyang giingon nga hatagan ta og second chance. Ayon naman sa National Amnesty Commission na ang pagkakaloob ng amnestiya ay magbibigay daan upang tuluyan ng makalaya ang mga FRs at makapagsimulang muli bilang mga produktibong mamamayan na may pagkakataong makapag-ambag sa kanilang mga komunidad. Our grantee will walk free, free from the shadows of doubt and anxiety with friends and families. Like what we have in Butuan City, one of our applicants were given the safe contact pass said, makapag-malling na ako kasama ng aking pamilya. There is a whole new promise ahead of you. And just like the rest of you, we all wish that everyone among you will find the way and the firm decision to change direction. Hinikayat naman ng 4ID ang natitirang miyembro ng New People's Army na samantalahin ang programa bago ang deadline ng aplikasyon sa Marso 13. Samantala, mga outstanding personnel ng 4th ID binigyang pagkilala ng commander ng Eastern Mindanao Command, kasabay ng pagbisita nito sa dibisyon. Para sa detalye ng balita, narito si Kabiyaning Bon Enriquez. 15 sundalo at isang miyembro ng CAFGO Active Auxiliary ang ginawaran ng parangal dahil sa kanilang natatanging serbisyo, kahusayan sa operasyon at matibay na dedikasyon sa tungkulin. Mismong si Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Adonis Ariel G. Orio ang nag-abot ng pagkilala sa mga awardees kasabay ng kanyang pagbisita sa 4th ID noong Marso 5. Sa kanyang mensahe sa mga tropa, pinuri ni Lieutenant General Orio ang patuloy na tagumpay ng 4th Infantry Division sa pagpapatupad ng kanilang mga mandato at binigyang diin na ang tunay na lakas ng unit ay nagmumula sa disiplina at pagkakaisa ng bawat miyembro nito. Ayon sa kanya, ang seremonya ng pagkilala ay hindi lamang para sa mga tumanggap ng medalya, kundi para sa bawat opisyal, enlisted personnel, civilian human resource at miyembro ng CAFGO Active Auxiliary na sama-samang nag-aambag sa tagumpay ng misyon ng dibisyon. Team Diamond has momentum. You have to sustain it with discipline, protect it
with professionalism, strengthen it with unity. I am confident in your leaders, your soldiers, your civilian workforce, and your cabinet. Continue to lead with purpose, continue to execute with precision, continue to uphold the honor of the 4th Infantry Diamond Division. Una rito, sinalubong si Lieutenant General Orio ng tradisyonal na military arrival honors mula sa mga opisyal at enlisted personnel ng 4th ID sa pangunguna ni 4th ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. Dumalo rin siya sa CPRA o Campaign Progress Review and Assessment kung saan tinalakay ang kasalukuyang estado ng mga operasyon, mga nakamit na tagumpay, mga isinasagawang inisyatibo at mga hamong kinakaharap ng Joint Task Force Diamond. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News Bayani Update. Abangan sa aming pagbabalik. 4th ID nakiisa sa selebrasyon ng National Women's Month ngayong Marso. Reserve Force sa Northern Mindanao pinalakas pa sa pamamagitan ng ROTC Administrators Training at Reservist Affairs Administrators Training. Bayani ka ng bayan ko, buhay mo'y inaalay mo, kaligtasan ko'y pinag-iingatan mo, di mo ako binibiko. Bayani ka ng bayan ko, pagmamahal ang tanging sandata mo. Di matitiis ang pusong uhaw sa pag-asang mayroong darating na tanglaw. Bayani ka, kaagapay sa tuwina, kapwa mo'y kinakalinga mo. Kanlungan ka, pag-asang naroon ka, di ako nag-iisa. Bayani ka ng bayan ko, buhay mo'y inaalay mo, kaligtasan ko'y pinag-iingatan mo, di mo ako binibiko. Bayani ka ng bayan ko, pagmamahal ang tanging sandata mo. Di matitis ang pusong uhaw sa pag-asang mayroong darating na tanglaw, sa pag-asang mayroong darating na tanglaw. Bayani ka, kaagapay at tanglaw. Nagbabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. Pinalakas pa ng Philippine Army ang kahandaan ng Reserve Force sa rehiyon ng Northern Mindanao sa pamamagitan ng isinagawang Reserve Force Training Corps Administrators Training at Reservist Affairs Administrators Training.
Sa pangunguna ng 10th Regional Community Defense Group dito sa Camp Evangelista noong Pebrero 28. Tumalo sa aktibidad ang mga opisyal at enlisted personnel mula sa iba't ibang community defense centers, mga ROTC administrators, at reservice affairs officers. Ayon kay 10th RCDG Group Commander Colonel Bernard Ragos, mahalaga ang mga ganitong pagsasanay upang matiyak ang mga epektibong implementasyon ng programa at mas matibay na ugnayang sibilyan at militar. Dagdag pa niya, makakatulong ito sa pagbuo ng maaasahang hanay ng mga reservists na handang tumugon sa humanitarian assistance, disaster response at pambansang seguridad. Naging panauhing pangdangal sa pagbubukas na programa si Colonel Aristotle F. Antonio, ang Assistant Chief of Staff for Education and Training G8 ng 4th Infantry Division. Samantala, pinangunahan naman ni Colonel Ray P. Pasco, ang Assistant Division Commander for Reservists and Retirees Affairs ng 4th ID, ang closing ceremony. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang mahalaga ang papel ng mga administrator sa pagpapatatag ng reserve force na sumusuporta sa internal security operations at sa layuning pang-teritorial na depensa ng bansa. Dagdag pa rito, 4ID nakiisa sa selebrasyon ng National Women's Month ngayong Marso. Para sa kabuoang ulat, narito si Kabayaning Bon Enriquez. Nakiisa ang 4th Infantry Division sa kick-off ceremony para sa National Women's Month Celebration 2026 sa pamamagitan ng sabayang flag raising ceremony noong Marso 2 sa Camp Evangelista. Sa temang We for Gender Equality and an Inclusive Society, muling pinagtibay ng dibisyon ang pangako sa pagsusulong ng pantay na karapatan, makabuluhang partisipasyon at inklusibong kapaligiran para sa lahat. Ipinakita rin dito ang pakikiisa ng Armed Forces of the Philippines sa pandaigdigang panawagang Rights, Justice, Action for All Women and Girls. Pinangunahan ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. ang mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource sa pagpapahayag ng suporta sa gender equality at progresibong lipunan. Tampok sa seremonya ang mensahe ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Nafarrete na binasa ni Major General Anayron Jr. Sa kanilang pahayag, muling tiniyak ang pagpapatupad ng mga programa at mekanismo na nagpoprotekta sa karapatan ng kababaihan, nagtataguyod ng pantay na oportunidad at nagpapaigting sa respeto at inklusibidad sa hanay ng militar at komunidad. This month is both a recognition and reminder. A recognition of the invaluable contributions of Filipino women in uniform and a reminder that gender equality is not a responsibility of women alone. It is a shared duty. In the military profession, the word "we" is powerful. It defines how we fight, how we lead, and how we accomplish the mission together. As one Armed Forces of the Philippines, let us move forward with resolve, upholding rights, ensuring justice, and taking concrete action towards a truly inclusive armed forces. Together, we build a stronger AFP. Together, we build a stronger nation. Matapos ang flag raising ceremony, nagsagawa rin ang motorcade mula sa Rodelsa Circle sa Rotonda patungong Camp Alagar sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro, kung saan ginanap ang opisyal na kick-off ceremony na pinangunahan ng Gender Advocates Northern Mindanao Incorporated, kasama ang iba't ibang ahensya at organisasyon. Sa buong buwan, nakatakda ang iba't ibang aktibidad ng 4th ID, kagaya ng Women's Fun Run at Squad Challenge upang palakasin ang pagkakaisa at pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. Magtatapos ang selebrasyon sa isang Women's Night bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng kababaihan sa organisasyon at sa komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Samantala, bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-43rd founding anniversary, nagsagawa ng outreach program ang 23rd Infantry Battalion sa isang liblib na komunidad sa Agusan del Norte. Para sa report, narito si Kabayaning Nicole Llamas.
Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng 23rd Infantry Masigasig Battalion, nagsagawa ang unit ng isang malawakang community outreach program sa Sitio Linaw-Linaw, Barangay Lower Olave, Buena Vista, Agusan del Norte. Layunin ng aktibidad na mailapit ang mahahalagang serbisyong pampamahalaan sa mga residente ng komunidad, kasabay ng patuloy na pagsusulong ng peace-building efforts, pagpapalakas ng civil-military cooperation at mas responsableng paglilingkod sa mamamayan. Kabilang sa mga serbisyong naihatid sa komunidad ang pamamahagi ng school supplies, tsinelas, libreng gamot at bitamina, dental at basic health services, libreng tuli, libreng gupit, libreng masahe at medical assistance. Nagkaroon din ng skills training, cookies distribution at iba pang serbisyong pangkabuhayan. Nagbigay rin ng suporta para sa water reservoir sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga drum, habang ang pagkain para sa mga benepisyaryo ay inihanda sa tulong ng mga katuwang na lokal na pamahalaan. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ang isinagawang ribbon cutting at turnover ng bagong tayong community toilet para sa mga residente ng Sitio Linaw-Linaw. Ang nasabing proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng 23rd Infantry Battalion at ng pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Norte na naglalayong mapabuti ang kalinisan, kalusugan at pangkalahatang kapakanan ng komunidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang dispersal ng mga tilapia fingerlings sa community fish pond bilang suporta sa pangkabuhayan at seguridad sa pagkain ng mga residente. Personal na dumalo sa aktibidad ang gobernador ng Agusan del Norte, Honorable Maria Angelica Rose del M. Amante, na nagpahayag ng kanyang buong suporta sa mga programa ng komunidad. Ipinakita rin niya ang kahandaang makinig sa mga hinaing at pangangailangan ng mga mamamayan at tiniyak na agarang tutugunan ang mga ito sa abot ng makakaya ng pamahalaang panlalawigan. Naging matagumpay ang programa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya at organisasyon. Katuwang ng 23rd Infantry Battalion, ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Office, Municipal Health Office ng Buena Vista, Lokal na Pamahalaan ng Buena Vista, Pamahalaang Panlalawigan ng Agusan del Norte, 4th Forward Support Medical Company, Tactical Operations Group 10, at ang ating mga friends rescued. Ang inisyatibang ito ay patunay ng matibay na ugnayan ng kasundaluhan, lokal na pamahalaan, at iba pang ahensya sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad ng komunidad. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, na pagtitibay ang tiwala, pagkakaisa, at kolektibong pananagutan tungo sa isang ligtas at maunlad na komunidad. Mula rito sa 23rd Infantry Masigasig Battalion, napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Nicole Llamas, 4ID News, Bayani Update. Dagdag pa na balita, nagkaloob ng tulong pang-edukasyon ang provincial government ng Surigao del Norte para sa isang people's organization na binuo ng mga dating rebelde sa lalawigan. Para sa detalye ng balita, narito ang ulat ni Kabayaning Jai Hapas. Formal na namahagi ang local government unit ng Surigao del Norte ng tulong pang-edukasyon sa mga dating rebelde at tulong pang-kabuhayan sa mga people's organization. Ginawa ito sa first quarter meeting ng Provincial Peace and Order Council noong Pebrero 29 sa Provincial Convention Center sa Surigao City. Layunin ng programa na palakasin ang kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan kasama ang mga iba't ibang ahensya. Pinangunahan ni Governor Barbers ang pamamahagi kasama sina Colonel Glenn Joy Ainera, ang Acting Brigade Commander ng 401st, at Lieutenant Colonel Ray Virgil Anogi, ang Commanding Officer ng 30th Infantry Battalion, pati na ang mga miyembro ng PPOC.
Hayo naman kay Lieutenant Colonel Anugi, patuloy ang suporta ng militar sa pagbabagong buhay ng mga dating rebelde at sa pakikipagtulungan sa mga people's organizations upang maging produktibo ang mga mamamayan at mas maging matatag ang mga komunidad. Binigyang diin din niya na ang kahalagahan ng pagkakaisa upang mapanatili ang kapayapaan at maisulong ang pag-unlad para sa mga Surigao noon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas for RD News Bayani Updates. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez, at Jeline Falyor. na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Asang merong darating na tanglaw. Bayani ka kaagapay at tanglaw. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi masisiil para sa bayan. Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di patitinag sa dahat.